Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Para po sa ating pagbubulay-bulay ay basahin po natin Mateo 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kayo po ba ay mayaman o mahirap? Sa talatang ito ay binibigyang diin ang katotohanan na may mahirap, may kahirapan, may poverty. At ito ay pag-i-involve sa kalagayan o estado ng bawat mamamayan, ng bawat tao, pero higit na may malasakit ang Panginoon sa paghihirap o kahirapan sa aspetong espiritual. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Subalit ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay may malasakit sa mga mahihirap, sa mga api, sa mga aba, na kung saan ay mga tinatawag na nasa laylayan ng lipunan, mga tao na hirap, mga taong naghihikakos, mga taong malayo sa ating Panginoon. At itong pagbibigay pansin sa poor in spirit ay nagpapakita ng humility o kababaang loob sa pamamagitan ng banal na espiritu, na hindi ito nakafocus sa pansarili lamang. Kaya tayo bilang mga individual, bilang Kristiyano, saliksikin natin ang ating sarili. Maaring tayo ay may kakayahan sa buhay, tayo ay nasa magandang estado ng buhay, subalit tayo pala ay nasa estado ng kahirapan, ng spiritual na aspeto. Tayo pala ay naghihirap sa pananampalataya. Tayo pala ay mahirap sa paningin ng Diyos sapagkat tayo ay malayo sa Kanya. Tayo ay walang katiyakan ng kaligtasan. Ito ay yung bagay na gustong-gusto ng Diyos na maranasan natin, ang Kanyang pag-ibig. Pero sa gayong diwa, tayo ay tinawag na mapalad. Mapalad o pinagpapala ang nasa mga kahirapan ng pananampalataya o buhay espiritual, sapagkat ang ipagkakaloob ng Diyos ay pagpapala ng kababaang loob, pagpapala ng mayamang bunga ng Espiritu. Tayo ay pagyayamanin ng Diyos, pupunuin ng Diyos ng pag-ibig ang ating puso, palalaguin, palalakasin, at magiging malusog ang ating kaluluwa, na tayo ay mapupuno ng pananampalataya. Napakadakilang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya wag nating iisipin na tayo ay mahirap, tayo ay mababa, tayo ay walang-wala, sapagkat ang kaloob ng Diyos sa iyo ay pagpapalang espiritual, pagpapala ng masaganang buhay, at maranasan natin ang pamumuhay kasama ang ating Panginoon. Kaya sa iyo, kapatid, ikaw ay pinagpapala kung ikaw ay walang inaasahan kundi ang Panginoon. Hindi man tayo mayaman sa yaman ng sanlibutan, hindi tayo mayaman sa material na bagay, subalit kung tayo ay aasa sa Panginoon, ang ating buhay espiritual ay pagkakatiwala natin sa Panginoon. Kapatid, mayaman ka. Ikaw ay mayaman sa pagpapala ng Diyos. Mapalad ka sa biyaya ng Diyos. Kaya angkinin natin ang mga pagpapala at biyaya, ang pangunguna, ang pagpapayaman, pagpapalakas ng Diyos sa atin, na tayo ay lumalago sa Kanyang kabanalan. Kaya mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, asamin natin ang biyaya, kapangyarihan, banal na Espiritu, ang dakilang presensya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, maghari ka po. Puspusin mo kami ng iyong kalwalhatian, ng iyong kabanalan, ng iyong pag-ibig, na hindi man kami marangya sa mga material na bagay, kami ay palalaguin mo sa aming pananampalataya at aming espiritu, Panginoon. Tulungan niyo kami na laging magtiwala sa inyo, pagkatiwala namin sa inyo ang buhay namin,
At huwag kami mag-alinlangan, huwag kaming matakot, kundi magtiwala kami ng buong puso sa inyo. Sila ng mga maraming kahilingan, pangangailangan, mga hinahangad, mga panalangin ng kanilang puso, O Diyos. Dinggin mo po ang kanilang mga panalangin at maranasan nila ang inyong biyaya na hindi nauubos, ang pagpapala na lagi mong kaloob. Nawa, O Diyos, patuloy din kami maglingkod at sumunod sa kalooban mo. Purihin ka, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mayaman tayo sa biyaya ng Panginoon. God bless everyone.